Unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan para malinis, maniwala tayo lahat. Dahil kami rin sa Ilocos Norte, lahat, imbestigahan nyo, maski hindi flood control. So, ganun lang po. Then, balikan natin, maniniwala po tayo. Bakit wala? Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na Ghost Project, saka masama ang paggagawa yung mga project nila ron sa flood control, nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba Ilocos Norte? Wala po. Wala pa lumalabas. Up to now. Kaya napilitan na ako dahil ako binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Ako binabanatan, nakalimutan na yung issue. So, nagpadala na ako ng maraming tao sa Ilocos Norte. Marami po silang nakita. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Isa lang. I-reserva ko yung may iba. Papakita ko lang kung anong klase flood control. Meron sila sa Bintar, sa Parparoro, Bintar. Based po sa investigation nyo, doon po sa Ilocos Norte, may certain numbers po ba tayo dyan kung ilan po yung nakita yung some standard or ghost project doon? Isa lang ito, may darating pa. Gusto nyo, pakita ko. Okay, sir. Pakita nyo nga dito sa screen. Isa lang po ito. Ay, sige. Gusto ko muna liwanagan yung balik nila sa akin. Na meron daw sa trap sa akin, sa trap. Inaamin ko sa amin yan, pero wala na kami pangalan. Now, yung anak ko, kalalagay lang pangalan niya dahil umutang. So yun, sinasabi ko lang, totoo. Ito ngayon, ang bigay ng Public Road and Highway. Sa trap po lahat yan. Magkano ang pondo? Liwanagin nyo nga. Ang pondo na binigay. Ito. Nag-umpisa pa ito 2017. Hindi, resulta na ito. BD po ito. Noong 21, walang pondo. Noong 23, walang pondo. Nag-umpisa pa ng 2017, dito yung binigay. 100 million lang. Nakuha ng SATRAC, 65 billion. So, BD po ito, panalo ng SATRAC. Hindi kagaya ngayon na mas malaki ang sinisingit nila pag may private. Ito, bawas mo lahat to, kontrata ng SATRAC. 121, 65,000, 65 million, 18 million, 50 million, 51 million, 34 million, 54. Di wala 1 million. Paano mo matatapos yung diversion road na ganun? 2021, walang pondo binigay. Panahon na ni Presidente 23, walang binigay. Wala nang pondo. Paano namin tatapusin? So yan, pwede na nag-bisikan lahat. Pakukulong ko lahat yung mga engineers at SATRAC kung may kakukuhan. Yun po, banat nila sa akin, totoo, pirmado ng Public Road and Highway. Nakakuha kami in how many years? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 years! Yan ang nakuha namin. Ang estimate, 924 million. Nakuha namin 780. 200 million na bawas. Yan ba kalukuhan? Yan ang tulay na bidding. Yun, tapos na. Kung na tayo ngayon sa Ilocos Norte, sir. Ilocos Norte. Yan. Ito, sa Ilocos Norte, gabi, naghahabol sila ng project ngayon, gabi lang, overtime. Pakita mo yung araw. Ito po ang mga project sa Ilocos Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayong makita. Parang multo, wala kayong makita na project sa Bintar. Sa Bintar. Parparoro, sir. Parparoro, Bintar. Isa lang po ito. Marami po akong iba. Naghahabol sila, nagre-repair. Antay ba ICI bago ma-repair kung substandard. Pero hindi na mahabol dahil yung mga iba wala. Makita mo ang iba, marami pang mga pictures. Yan. Yan ngayon ang mga flood control nila doon. Ito, ang flood control. Parang di ba kasi substandard? Walang flood control. Pero may pundo yan, sir. May pundo yan. Bayad ka. Bayad na. Ayan o, mga flood control nila. So, hindi na po lalayo ang ICI. Punta kayo ron, makita nyo.
Ayun, maski makita nyo yan, anong gagawin natin? Huwag naman natin gagawin lahat ng mga Pilipino. It is the command responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. At huwag na sanang antayin na mag-rally ang tao hanggang sa Malacanang. Nangyari na po ito nung panahon ang tatay nila. So dapat maawa ang ating Presidente sa mga kababayan. You have to go, Mr. President. Suggestion ko lang yun. Kung ayaw ang taong bayan, wala tayong magagawa. Isang rason kaya ito, sir, na ayaw paimbestigahan sa Ilocos Norte kasi yung pinapakita niyong isang ebidensya sa Bintar, sir. Isa pa lang. Isa pa lang yan, sir. Isa pa lang yun. Isa pa lang. Isa pa lang lahat to. Isa pa lang lahat. Marami po. May knowledge na po ba tayo, Gob, kung sino, ilan yung magkano yung amount niyang flood control and sino yung contractor? Baka may diskaya. Meron, Diskaya. Si Diskaya, ang binigay sa kanya within 3 years term ni President Marcos, 31 billion. Kami siyam na taon na, wala pa 1 billion. So, 31 billion. Paano nagkaroon si Diskaya ng... Ginamit lang siya. Binigyan ng pondo. Tapos, namorsyento sila. At sino mga gumawa? Yun lang ikukulong. Hindi, yung utak. Kung hindi, tuloy-tuloy po ito. Dapat yung utak. Dapat, sinong responsible? Kako nga, may mga testigo na. Yung mga public roads and highways mismo na tiga-kolekta, diadala kay speaker at saka si Saldico. Saan naman diadala ni Saldico? Imposible naman siya lang. May mas mataas doon. So, kung hindi alam ang presidente, kung hindi alam ang presidente, sino ang saan napunta yung pera? Sir, Hindi nila magagawa ito kung hindi walang powerful na nag-approve. kumbaga sir, sinasabi niyo na si Presidente Bongbong Marcos ang utak, mastermind, yung corruption na nangyayari ngayon. Well, hindi natin sabihin yan dahil sabihin nila. Iba na naman sasabihin. Pero kanino itong Pilipinas? Kaya Bongbong Marcos na siyang presidente. Kumbaga sa bahay, siyang father na pamilya. Sinong bibintangan mo? Yung mga naglilingkod sa iyo. Ngayon, binibintangan lahat yung mga kalyado na, lahat. Huwag lang umabot sa kanya. Ang liwanag po, maliwanag pa sa buwan. Huwag po tayo palinlang. It is his command responsibility.